Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating worship service. Today, let us open our hearts as we learn how to serve others with love and humility of Christ. Sabi po sa Psalms chapter 100 verse 2 to 3, "Serve the Lord with gladness, come into His presence with singing, and know that the Lord, He is God." Mga kapatid, tayo po ay lumapit sa Panginoon na may kagalakan at pusong handang sumamba at maglingkod. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa araw na ibinigay niyo sa amin upang kami magkatipon bilang isang pamilya ng pananampalataya. Maraming salamat po sa oras ng bawat isa na naririto sa inyong bahay-sambahan upang sumamba at maglingkod. Panginoon, ihanda niyo po ang aming puso at isipan sa pakikinig ng inyong salita at turuan niyo po kaming magmahal tulad ng pagmamahal ni Jesus sa amin. Ang lahat po ng ito ay aming nadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tunay ngang mabuti ang Panginoon at karapat-dapat siyang sambahin. Habang inaalala natin ang kanyang dakilang pag-ibig at halimbawa ng paglilingkod, ihanda natin ang ating puso upang siya ay purihin at dakilain. Sa oras na ito, atin munang kalimutan ang ating mga lalahanin at itoon ang ating pansin sa Panginoon. Tayo ay tumayo at sama-sama nating sambahin ang Panginoon. Amen. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen. Sabi nga po sa kanyang salita, may isa o dalawang mga nagkatipon sa kanyang pangalan ay nandoon ng Panginoon pumapagitna sa kanya. Amen po ba? Nalaman ko parang ulan at di tumitigil. Katulad ko rin na di papipigil. Ito ay dahil nalaman ko
Panginoon, na wala kang katulad. Walang papatay sa dakilang pag-ibig mo na ibinigay mo sa bawat isa. At nararapat lamang, Panginoon, na through to us, Panginoon, makita sa amin, Lord God, ng sanlibutan ng pag-ibig mo. Tulungan mo kami na mag-serve sa aming kapwa, Lord God. Daladala ang iyong ngalan, ang iyong salita. Hallelujah.
salita sa Matthew 5:16. Let your light shine before men so by your Father in heaven. Ituro natin ang Panginoon na mag-serve din tayo sa iba. Nahayaan natin na magliwanag tayo sa ating sa sanlibutan nang sa gayon ay ma-encourage natin ang ating kapwa na sumamba sa Kanya. Panginoon, tulungan mo kaming magliwanag, Panginoon. Tulungan mo kami maging asin at ilaw, Panginoon. Tulungan mo kami na magkaroon ng puso na handang mag-serve sa inyo. Nirito kami, Panginoon, inaalay ang aming mga sarili sa inyo. Hallelujah. Oh Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabangalan mo, malulugod ako. Buhay ay iaalay ko minsan, O Diyos. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Let's start and sing. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Minsan pa, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ang nagtiwala sa akin, O Diyos, higit ang bibigong magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Minsan pa, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, higit ang bibigong magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay
kami, Panginoon, na mag-serve sa inyo ng tapat, Panginoon. Sa kabila ng alinlangan, Lord God, sa kabila ng struggles, Panginoon, sa kabila ng kakulangan, kamalian, kasalanan, Panginoon, tulungan mo kami, Lord God. May we have the heart to serve you. May we have a heart to worship you in spirit and in truth. Tunay nga, Panginoon, na pinili mo kami, Lord God, sa kabila ng kasalanan, Panginoon. Hallelujah. 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 Jesus, hallelujah. Minsan pa, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, naglilingkod ako. Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Lahat ng ito'y para sa iyo, Panginoon. Amen and amen. Ngayon po, para sa ating scripture reading, tinatawagan ko po si Jasper Taton para sa pagbasa ng ating talata at susundan naman po siya ni Pastora Mercy Lozada para sa mensahe mula sa salita ng Diyos. Inaanyaan ko ang lahat na tumayo para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang Biblia sa Mark chapter 10 verse 45. Inuulit ko po, Mark chapter 10 verse 45. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Salamat sa salita ng Diyos. Maaari na po tayong umupo. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Amen. Kumusta? Okay, kumusta po yung buong isang linggo ninyo? Kayo ba'y masaya? Kayo ba'y kung ano-ano yung mga ginawa natin? So, ngayon, nakikita natin na sabi ko, parang naano naman ako, kunti ay maraming absent. Kasi gusto ko sana na maraming makakarinig ng aking mensahe sa araw na ito. So, salamat sa Panginoon dahil kahit maraming nasa bakasyon pa o marami pang wala, so tuloy natin ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So mayroon po tayong tema ngayon, serving others with love o paglilingkod sa kapwa ng may pagmamahal. Okay, mayroon akong tanong sa inyo. Mayroon po akong tanong sa inyo. What if kung sa araw na ito, kaharap natin ngayon ang Panginoon? Ano ang gusto mong hingiin sa Kanya? Mayroon ka bang dapat hingiin sa Kanya? Halimbawa, nandito siya ngayon sa kalagitnaan natin. Wala kayong hingiin? So siguro, hingiin natin na halimbawa, kapag ikaw ay nasa trabaho, ikaw ay nag-opisina, hingiin natin siguro sa Panginoon na ma-promote tayo, magiging supervisor tayo, magiging basta yung pinakamataas na, syempre nandito na yung Panginoon, hingiin na natin yung pinakamataas na posisyon. Or siguro, magiging isang tanyag tayo sa buong mundo. Yun ba yung dapat hingiin natin? Or
maging mataas ang posisyon natin sa lipunan. Kasi iba talaga kapag mayroon kang posisyon o kinikilala ka sa lipunan. So sa ating text ngayon na makikita po sa Mark chapter 10 verse 45, ang sabi po dito na binasa ni Jasper, sa English po, "For even the Son of Man did not come to serve, but to serve and to give His life as a ransom for many." So sa panahon natin ngayon, so kanina kaya natanong ko, sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang naghahangad ng posisyon. Siyempre ba naman, di ba, kapag ikaw ay may trabaho, kung ano man yung mga nag-opisina, sa eskwelahan, o di kaya sa ating bansa, di ba, maraming naghahangad ng mataas na posisyon. Kasi naman, kapag ikaw ay may mataas na posisyon, kinikilala ka, di ba? Tinitingala ka ng maraming tao. At mayroon kang kapangyarihan. Kahit anong gawin mo, di ba? Makapangyarihan ka dahil mataas ang posisyon mo. Maraming natatakot sa iyo. At maraming nakakakilala sa iyo. So, madalas iniisip ng mundo na ang tunay na tagumpay kapag ikaw ang pinaglilingkuran. Yun ang iniisip natin palagi na kapag ikaw ay pinaglilingkuran, yun ang katagumpayan natin, di ba? Pero sa ating mga Kristiyano, hindi po yun. Iba po ang tinuro ng Panginoon sa atin. Anong sabi niya? Ang kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay hindi nasusukat sa dami ng taong naglilingkod sa iyo or naglilingkod sa atin. So ano yung natin? Ang ating kahandaan na maglingkod sa iba. Yun po ang nasa Panginoon. Iba naman yung nasa mundo po. Kasi kapag nasa mundo, hinahangad ng lahat na mayroong posisyon, matataas na posisyon. Kasi iba rin naman talaga kapag mayroon kang posisyon sa isang kumpanya o sa ating mundo ngayon. 'Di ba? Nakikita naman natin ngayon kapag ikaw ay may katungkulan sa ating bansa, iba ang tingin ng tao sa iyo. Pero makikita natin dito sa Mark chapter 10 verse 45, ipinakita ng Diyos ang kanyang misyon at halimbawa. 'Di ba? Alam natin na ang Panginoon ay hari ng mga hari. Pero anong ginawa niya? Naglingkod siya sa sangkatauhan. Hindi, 'di ba? Maliwanag po sa Mark chapter 10 verse 45, hindi siya pumarito po para siya ay pagsilbihan. Pumarito siya dito upang siya ay magsilbi. Ayan po ang tandaan natin, mga Kristiyano. So, sabi po dito, Jesus lowered himself to the status of bondservant. Hindi po siya nagmamataas, sabihin niya, kaya niya sabihin na anak po ako ng hari na pinakamataas, pero hindi niya ginawa yon. Jesus lowered himself to the status of bondservant. Ano niya dito layunin? To teach His followers how to treat one another. Yun po yung pinakita ng Panginoon. So sa Kanya mismo nanggaling po yun na binaba niya yung Kanyang sarili. Hindi niya pinagmalaki na, anak ako ng hari. Di ba sa atin dito, tatay ko pulis, di ba? Tatay ko ganito. So nagmamalaki tayo. Pero ang Panginoon hindi niya ginawa yon. So, ang konteksto po nilalaman nitong Mark chapter 10 verse 45, bago pa man ito ng Panginoon sinabi, nagkaroon na ng pagtatalo ang kanyang mga disipulo. So, mayroon dito na, dalawa dito na kanyang kaibigan na si James at saka si John. Anong ginawa nila? Humiling sila ng matataas na lugar o posisyon sa kaharian ni Jesus. Yun po yung nila. Siyempre, dalawa sila. Lord, gusto ko, dyan ako nakaupo sa sa kaliwa, sa kanan. Yun po yung mga, imagine na lang natin yung pagtatano nila habang sila ay nagsama-sama. So, nagalit naman yung 10 disciples ni Jesus, di ba? Kasi yun na ang gusto nila. Pero anong ginawa ng Panginoon? Itinuwid ni Jesus ang kanilang mga pananaw. So, hindi yun ang gusto ng Panginoon sa kanila. So, pinaliwanag niya ang tunay na leader sa kaharian ng Diyos ay handang maging lingkod
ng lahat. Take note mga kapatid po, handang maging lingkod ng lahat. Kasi sa worldly leadership, kapag ikaw ay may kapangyarihan, di ba sabi ko kanina, ikaw ay tinitingala, pinagsisilbihan ka, nagkakandara pa yung tao kapag dumating ka sa isang kumpanya, sa isang opisina, kapag ikaw ay may mataas na posisyon para salubungin pa ka. Pero sa Panginoon, sa kingdom, o sa langit po, iba po yung gusto ng Panginoon. Sabi niya, who wants to be great must, sinabi niya po, must become a servant. Hindi niya sinabi na sa kaharian ko, gusto ko, mataas ang mga posisyon nyo, di ba? Sinabi niya, servant. Ano nga ba ang servant, di ba? So, yun ang gusto ng Panginoon. So, hindi lamang nagturo si Jesus tungkol sa paglilingkod, ipinakita niya ito sa kanyang buhay at kamatayan sa cross. Ayan po. So, di ba? Dahil mahal tayo ng Panginoon, hindi lang siya pumarito dito para magpasikat, dahil anak siya ng Diyos, anak siya ng hari, ng mga hari. Kung hindi, nandun yung puso niya, yung pagmamahal niya sa atin, dahil tayo ay makasalanan. Ano pa yung purpose niya? Namatay siya sa krus para tubusin tayo na sa ating mga kasalanan, di ba? To give His life as a ransom for many. Hindi niya sinabing piliin niya lang. Mga Kristiyano lang. Hindi ko pwedeng tubusin yung hindi ko mga anak. Hindi ko tubusin yung mga yung ibang tao. Kung hindi, sinabi niya na, ransom for many. So, sa lahat po ng mga tao, kahit hindi ka kaibig-ibig, talagang kasama ka doon sa pagtubos ng Panginoon. So, ngayong umaga, mayroon tayong 3 puntos o 3 points na pag-aaralan. So, una po, Jesus is the perfect example of loving service. Si Jesus ang perpektong halimbawa ng pagmamahal or ng mapagmahal na paglilingkod. Ayan. So, dyan pa lang pinakita na si Jesus ay perfecto. Ibig sabihin, perfect, walang mali. Kasi pag sinabi nating perfect, di ba, kapag nag-exam kayo, perfect, ibig sabihin, walang mali po yun. So, hindi lamang nagsalita si Jesus tungkol sa pagmamahal. Isinabuhay niya ito siya ay nagpagaling ng may mga sakit. Alam naman natin ito kapag binasa natin ang Matthew hanggang sa Matthew, Mark, Luke, John. Makikita natin doon kung ano ang ginawa ng Panginoon. Minsan, di ba, madaling sabihin, mahal ko kayo. Di ba, sa mga kapaligiran natin, sabihin lang natin, mahal ko kayo, pero wala naman tayong ginagawa. So, nonsense, di ba? Useless lang. Madaling sabihin yung salitang pagmamahal. Yung salitang I love you. Doon sa mga nagliligawan, di ba? Minsan, kapag hindi mo minimin yung salita na yun, nabibitawan mo, pero walang kabuluhan, so, wala. So, madaling sabihin yun. Pero si Jesus, iba yung ginawa niya. Nandun yung kanyang pagmamahal, at isinabuhay niya ito. Siya ay nagpagaling ng may mga sakit, tumulong sa mga nangangailangan, at ang pinakaginawa niyang sa lahat ay inabot niya o inano niya yung mga makasalanan. At naglingkod siya kahit siya ay pagod. Kasi di ba, sabihin natin, Diyos naman siya, hindi naman siya napapagod. Pero, pumunta siya nagkatawang tao siya dito sa mundo. So, ibig sabihin, kung ano yung nararamdaman natin, nararamdaman din ng ating Panginoon. Napagod din po siya. Pero ang kagandahan dito, hindi po siya huminto sa kanyang paglilingkod kahit siya ay pagod. So, sa buhay natin minsan, napapagod tayo. Hindi lang minsan, di ba? Kadalasan po, napapagod po tayo sa mga ginagawa natin. Pero, anong gagawin natin? Magpatuloy lang po tayo. Magpatuloy lang po tayo sa ating magandang ginagawa. Lalong-lalo pa dito sa simbahan. Di ba? Ipagpatuloy natin yung mga ginagawa natin. So, ang pinakadakilang halimbawa sa kanyang paglilingkod ay ang pagbibigay ng kanyang buhay sa krus para sa ating kaligtasan. Ayan po ang pinakamahalagang ginawa ng Panginoon sa atin. Maliban na nagpagaling siya ng may mga sakit, tumulong siya. Ang ginawa niya pa ay binigay niya ang kanyang buhay para iligtas tayo sa ating mga
kasalanan. Kayo ba na naranasan nyo na ba yan na inano nyo yung sarili nyo sa mga kaibigan ninyo, sa pamilya ninyo? Siguro hindi pa, di ba? Pero ang Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. So, this is the ultimate act of servanthood. Willing po siyang ibigay ang kanyang buhay. Tayo, willing ba tayo, mga kapatid? Walang sumagot. Ibig sabihin. Okay, so yun po. So, syempre, ang hirap nun, di ba? Bigay mo yung ano mo, pero sa tulong ng Diyos, hindi natin magagawa ito kung wala ang Panginoon sa atin. So, tandaan natin, the ultimate act of yung ginawa ng Panginoon ay servanthood. Pagiging, ano ba servanthood? Pagiging alipin. Ayan. So, tandaan natin, kapag tayo ay naglilingkod, hindi ito para tayo ay magpasikat. Mayroon ba ditong naglilingkod sa Diyos na nagpapasikat ba? Di ba? Wala. So, kailangan di tayo magpasikat. Down to earth pa rin tayo. Kahit nandyan na lahat sa atin, nakamta na natin yung kaginhawaan sa buhay, ibinigay na ng Diyos ang mga hinihiling natin. So, ano pa rin tayo? Magpakumbaba pa rin tayo. Down to earth pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. So, or gusto lang natin makilala, hindi yun ang gusto ng Panginoon. So, naglilingkod tayo, NCAP o Napico Christian Alliance Church dahil ano po, mahal natin ang Diyos at mahal natin ang mga tao, yung mga kapatiran natin dito sa church. Ayan. So maglingkod sa pamilya ng may malasakit. Ano ba yung paglingkod sa pamilya ng may malasakit? So alam na ng mga magulang yan, di ba? Halimbawa, mga magulang sabihin na, "O anak, mahal kita," pero wala ka namang ginagawa sa mga anak mo. Pakuya-kuyakoy ka lang dyan ka lang sa bahay, tambay-tambay, pero sinasabi mo na mahal mo po sila. So useless lang din yun, di ba? Wala kang ginagawa para sa iyong mga anak, pero mahal mo sila. So dapat kung mahal mo ang iyong mga anak, mahal mo ang iyong pamilya, mayroon kang ginagawa. Amen po ba? Amen. Ayan. So ito pa, tumulong sa kapwa ng walang hinihintay na na kapalit. Ayan po. Huwag tayong maghintay ng kapalit. Bahala man kung ano may yung... Kaya dito natutuwa ako dito sa church natin kasi maraming gumagawa ng ganito dito sa atin. Hindi man natin sila pinapangalanan, pero alam ng Diyos kung sino po yun sila. So hindi tayo naghihintay ng kapalit. So hindi man tayo masuklian ng mga taong palihim tayo na tumutulong sa kanila, hindi man nila maibalik yung tulong natin. Pero, tandaan ninyo, mayroong magbabalik niyan sa atin. Sinong magbabalik niyan sa atin? Siyempre, ang Panginoong Diyos. Alam ng Diyos kung ano po yung mga ginagawa natin. So, parang isa sa pinakahalimbawa natin, pinakamagandang halimbawa, di ba? Yung mga magulang natin, yung nanay, lalo pa yung mga magulang, ay yung mga nanay sa bahay, di ba? Walang sawang nag-aalaga sa mga anak na mga pasaway. Hindi, joke lang. Okay, di ba? Kahit pasaway tayo, mga anak, kahit pasaway yung mga anak natin, pero inaalagaan pa rin tayo ng mga nanay natin, yung mga magulang natin. Usually talaga mga nanay kasi sila yung naiiwan sa bahay. Yung mga tatay kasi kadalasan nasa trabaho po sila. So, hindi yan ginagawa ng nanay natin para pag may nagawa siyang maganda sa atin, pupurihin natin siya. Hindi yan ginagawa ng mga magulang natin dahil para magpasikat sila sa atin. So ginagawa nila yan dahil ano po? Dahil sa kanilang pagmamahal. Tandaan po ninyo yan, pagmamahal. Kahit kayo din naman, di ba, sa mga ano ninyo, halimbawa, boyfriend, girlfriend, hindi nyo yung gagawin sa kanila kapag hindi nyo sila mahal. Tama po ba? O, tumawa si Jasper. Siguro may girlfriend na ito. Okay, so diba, tandaan niyo ito mga boys at saka mga girls din naman. Hindi niyo gagawin yan kapag hindi niyo mahal ang isang tao, diba? Lalo't lalo pa tayo ay mga Kristiyano. Ayan po. So, tumulong sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit. At ito pa, ang pinakamahalaga sa lahat, maglingkod sa simbahan ng may
kagalakan. So ang tanong ko ngayon, naglilingkod ba tayo sa church? Dito sa church natin ng may kagalakan, natutuwa ba tayo? Amen. So, yan. Mahirap sumagot, ano? Okay, so dapat, maggalak tayo lagi. Mayroon tayong, sa ating puso ng paglilingkod. Ayan po. Okay, so, ayan, sabi dyan, ang mga magulang ay isang pinakamagandang halimbawa sa atin sa kanilang pagmamahal. So huwag tayong magsawa na tumulong. Tayo rin mga kabataan, kayo rin. Balang araw, di ba? Huwag kayong magsawang tumulong at maglingkod sa Diyos. Lalong-lalo pa dito sa church natin. Dahil nangangailangan po ng tulong ang ating simbahan. Ayan. So pangalawa po, true greatness is found in humble service. Ito yung mahirap minsan na humble service. Or sabi dito, ang tunay na kadakilaan ay matatagpuan sa mapagpakumbabang paglilingkod. Mapagpakumbaba. O, di ba? So tayo lahat ay mayroong dapat tawag dito, mapagpakumbaba tayo. Okay, so ang sukatan ng Diyos at mundo ay magkaiba. Siyempre naman, sa mundo iba yung kanilang galaw, ang gusto naman ng Diyos ay iba. So sa mundo, ang dakila, nabanggit ko na kanina, ay mataas ang kanilang posisyon. Sila po yung tinitingala, sila po yung iniidolo, sila po yung mga kinakatakutan. Ngunit, sa kaharian ng Diyos, ang dakila ay marunong yumuko upang maglingkod. Ayan, mayroong pagpakumbaba, humble heart. Ayan po ang gusto ng Panginoong Diyos sa atin. Naglilingkod ka naman pero parang lang naman sa'yo, ka pa rin. Ay, ako, presidente ako, CEO ako sa namin. Kailangan hindi ako magtrabaho dito sa church. So hindi po. Tandaan natin, ang sabi ng Diyos, ang dakila ay marunong yumuko upang maglingkod or magpakumbaba ng kanyang sarili. So si Jesus, kahit anak siya ng Diyos, di ba nakita na nabasa natin sa John chapter 13 verses 1 to 17, di ba? Pinakita ni Jesus dito ang kanyang pagpapakumbaba. Humble heart, di ba? Naghugas siya ng paa ng kanyang mga alagad. Tayo ba dito, kaya ba nating gawin yan? Lalo ba kag maputik yung mga paa nila? Ang daming dumi. Kaya ba nating hugasan yan? Pero ang Panginoon ay ipinakita niya yan dahil ipinakita niya ang mababang serbisyo kapag ito ay sa kanyang mga alagad at hindi lamang sa kanyang mga alagad kung hindi sa lahat at sa ating lahat po. So, wag nating piliin lamang ang madaling ministry dito sa church natin. So kapag may ano po yung inaano ng Panginoon sa inyo, gawin niyo po. So, wag lang yung madali. Minsan may mga mahirap din na pinapagawa ang Panginoon, di ba? Pero gawin natin po na may kagalakan sa ating puso. Ayan. Maging handang gumawa kahit mga simpleng bagay lang. Ano ba yung mga simpleng bagay? Ayan, di ba? Alam naman natin kung ano yung mga simpleng bagay po. At maglingkod kahit walang nakakakita. Ito po yung importante. Tayo, di ba, hindi naman sa atin, sa mga ibang tao, di ba, magtrabaho lang tayo, di ba? Lalo pa sa mga opisina, nangyayari po ito, sa mga eskwelahan, ayan. So magtrabaho lang tayo kapag nandyan si boss, di ba? Ipinapakita natin yung kasibaga natin. Pero ang nais ng Panginoon sa buhay natin, bilang mga anak niya at bilang mga lingkod ng Panginoon, maglingkod tayo kahit walang nakakakita. True greatness is found in serving God, no matter the cost. Yun po ang nais ng Panginoon. Kahit ano pa ang kapalit po, dapat maging magpatuloy tayo sa paglingkod sa ating Panginoon. Minsan may mga tao sa simbahan, dito sa atin nangyayari din po yan, hindi lang natin sila napapansin,
Wala lang, hindi lang sila laging nasa diyan na nababanggit ng kanilang mga pangalan, pero tahimik lang sila at tahimik lang pero mayroong ginagawa. So lahat naman tayo dito, 'di ba? Hindi tayo nag-aano na, uy, sige, magano, pero minsan tahimik lang tayong ginagawa natin 'yan. So lahat dito sa atin ay mayroong ganyang mga puso po. So, 'di ba, may mga naglilinis sa simbahan, nag-aayos ng mga upuan. So, simpleng bagay lang yan, pero sa Panginoon, napakahalaga po yan. At tahimik na tumutulong. So, kahit sa mga kapatiran natin, kung may mga nangangailangan, di ba? Kahit hindi mo na ipagsabi dito sa harapan, oy, tinulungan ko si ganito. Tahimik ka lang na tulungan ang kapatiran mo or sino man yung gusto mong tulungan. Ayan po ay napapansin ng Panginoon. Wala tayong maitago sa Panginoon. So maaaring hindi natin sila napapansin, hindi napapansin ng marami, pero mayroong nakakakita sa kanilang mga ginagawa ang Panginoon. So, mahalaga ang paglilingkod natin sa ating simbahan. Hindi lamang sa ating simbahan, sa ating bawat isa, sa kapwa natin. So, mahalaga po yun. So, next po, mabilis po ba ako? Kasi wala tayong kainan ngayon kaya baka magutom kayo. Kaya binibilisan ko. Okay, so, number 3 po, pangatlong points, loving service reflects the heart of Christ. Ano nga ito? Ang taos sa pusong paglilingkod ay reflection ng puso ni Jesus, or ang paglilingkod ng may pag-ibig ay nagpapakita ng puso ni Kristo. So, ibig sabihin yan, yung paglilingkod natin ay yung reflection po yan sa ng Panginoon, kasi yun ang pinakita ng Diyos sa atin. Dito sa mundo, kapag tayo ay maglilingkod ng may pagmamahal, kahit hindi na natin isabihin sa kanila, oy, Kristiyano ako, oy, nagsisimba ako sa INCAP. Pero nakikita yan sa buhay natin. Nakikita si Kristo sa buhay natin. Dahil Dahil tayo ay naglilingkod ng may pag-ibig. Mahirap din siguro maglingkod na walang pag-ibig, Kahit sa pamilya natin, di ba? Nandun talaga yung pagmamahal sa bawat isa. So, paglilingkod na may pag-ibig, ito po ay nagdadala ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Nakaka-encourage po, encouragement at pagpapala sa iba. Ika nga, blessing. Tayo ay mga blessing din tayo sa iba. Nakikita nila, lalong-lalo pa ito sa mga kabataan natin. Kapag nakita ng mga kaibigan nila sa labas na ay iba yung buhay nila. So, nabibless sila. Naranasan nyo ba na may nagsabi sa inyo, alam nyo, nabibless po ako sa buhay mo So, diba, sa buhay mo pa lang, sa pinapakita mo na lang, mayroon ng nabibless sa iyo. So, sa mundo, ngayon, ang sitwasyon, nakikita naman natin, di ba? Marami pong mga sugatan. Maraming naghihirap. Marami ng pagod na. Dahil sa Sa kahirapan. Lalong-lalo pa ngayon, di ba? Walang katapusan ang ating pagbabayad ng mga mahal. Walang katapusan yung mga bilihin na nagmamahalan dahil po sa mga kung ano yung mga ginagawa ng ating mga leader sa ating bansa. At yung iba naman ay nawawala na ng pag-asa. Babalik pa kaya ito sa normal, ang bansang Pilipinas? Minsan may manababasa mo, marami nang natatakot ngayon sa na ang bansang Pilipinas, baka balang araw, hindi na ito Christian nation, di ba? Kasi nakikita natin sa mga leader pa lang natin, halos po. So, hindi nag-aaway-away sila kung ano mga posisyon ang pinag-aawayan nila. So, di ba, lately lang na natin, kung ano yung nangyari sa sa senador natin. So, pag-meeting nila. So, yun, di ba, nakakawala ng pag-asa. Tayong mga medyo mababa lang, hindi naman natin sabihin na, wag tayong magsabi na mahirap tayo dahil mga anak tayo ng Diyos. Amen? Okay, di ba? Pero nandun yung minsan nawawala yung pag-asa natin.
na ang bansang Pilipinas ba, maibalik pa ba ito sa dati, na ang mga bilihin ba, babalik pa sa sa mababang presyo, di ba? Nandun yung natin. Pero, bilang mga Kristiyano, tayo ay mga Kristiyano, tayo ay tinawag ng Diyos upang maging daluyan tayo ng maging daluyan tayo ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng paglilingkod. Hindi man tayo mayaman, hindi man tayo ganun kasikat sa ibang mga tao na kilala dito sa ating bansa, pero nandun yung pagtulong natin. Dito lang sa church, di ba? Nandyan yung pagkakaisa, nandyan yung pagtutulungan. So yun po ang nais ng Diyos sa buhay natin. So simpleng bagay lang, mag-encourage tayo sa mga taong nanghihinaan ng loob. Ayan, nakikita natin kung sino po yung mga nanghihinaan ng loob, nawawala na ng pag-asa dahil sa sitwasyon natin gayon. Maglaan tayo, halimbawa, kinakausap ka niya, maglaan tayo ng oras at ipanalangin natin ang bawat isa. Yun po yung importante po. Ipakita natin ang pag-ibig ni Kristo sa simpleng kabutihan lang. Hindi naman hinahangad ng Diyos na talagang mo yung mo. Kahit simpleng mga bagay lang na maipakita natin sa ating mga ka-churchmate, sa ating mga kaibigan, sa ating mga anak, sa ating mga katrabaho, yun po ay, alam ng Diyos po yung ginagawa natin. So ipakita natin ang pag-ibig ni Kristo. Nakikita po yun sa buhay natin. Minsan, hindi kailangan ng tao ng malaking bagay. Isang simpleng tulong lang, tawag, o limbawa, mayroon lang siyang isi-share sa'yo na gusto niya lang gumaan yung kanyang buhay. So pakinggan natin po sila. At ito po ay tayo rin ay tinawag din ng Diyos upang upang handang magsilbi o handang magtumulong sa ating mga kapwa. Dahil mayroon tayong pagmamahal sa kanila. Maglingkod sa iba na mayroong pagmamahal. Mahirap, di ba? Mahirap, pero sa tulong ng Panginoon, makakaya po natin. So, ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang marunong magsimba. Tayo, di ba? Every Sunday, nandito tayo sa church. Hindi lamang marunong makinig ng mensahe ng Diyos o sermon po. Kasi itong sabihin natin magsimba, madali lang itong gawin Makinig ng sermon, madali lang gawin. Umupo ka lang dyan, makinig sa nagsasalita, di ba? Ang dali lang. Pero, ang dapat nating gawin, dapat handa tayong magmahal at maglingkod tulad ni Kristo. Mahirap man, sabi ko kanina, pero hihingin natin ang biyaya, ang tulong ng Panginoon na makayanan natin ang lahat. Magawa natin ito kung kasama natin ang Panginoon. Ayan po. Are you serving today? Tayo ba ay naglilingkod? So, tandaan natin, mga kapatid, in the kingdom of God, greatness is not measured by power and status, but by service. Tandaan po natin yan. Sabi ni Jesus himself set the example in Matthew chapter 20, verse 28. Sabi niya, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. Hindi siya pumunta dito para pagsilbihan ng mga tao, para pagsilbihan ng kanyang mga alagad, kung hindi siya ay maglilingkod. So ngayon po, ang tanong ko po sa inyo, ang challenge ko po sa inyo, sino ang nais ng Diyos na paglingkuran mo ngayon? Sino ang nais ng Diyos na paglingkuran mo ngayon? Maaaring isang miyembro ng pamilya, di ba, sa mga family natin? Siguro naman mayroon pang mga, kahit sa mga natin, sa mga pamilya natin sa ibang lugar, marami pang hindi nakakakilala sa Panginoon. So maaring miyembro ng pamilya, mga kapatid natin dito sa iglesia, dito sa church, kaibigan, o mga taong nangangailangan. Yan ba ang gusto ng Panginoon na paglingkuran natin?
Sabi nga dito, hilingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng puso ni Kristo. Ano ito po? Mapagpakumbaba, mapagmahal, at handang maglingkod. Uulitin ko po, ito po yung gusto ng Panginoon sa atin, hilingin natin sa Kanya. Mayroon tayong kababaang loob, mapagpakumbaba, mapagmahal, at handang maglingkod. Mayroon po ba tayo nito sa puso natin? Amen! Ayan po. So maraming salamat sa Panginoon. Because, dahil po, the highest rank you can have in the body of Christ is servant. Ayan po yung nais ng Panginoon sa atin. The highest rank you can have in the body of Christ is servant. Nawa po, mayroon po kayong natutunan sa mensahe ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa halimbawa ni Jesus na dumating hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Turuan mo po kaming magmahal at maglingkod ng may kababaang loob. Alisin mo ang aming mapagmamataas at pagiging makasarili sa aming puso. Gamitin mo kami upang maging pagpapala sa iba at maipakita namin ang pag-ibig ni Kristo sa aming tahanan, sa simbahan at sa komunidad. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless you all. Anyahan ko po ang lahat na tumayo upang papurihan muli ang ating Panginoong Hesus. Tunay ngang masaya daw maglingkod sa Panginoon. Masaya po ba tayo? Sino po bang gustong maglingkod sa Panginoon? Amen. Parang ang hina. Parang kanina pa nagtatanong si Pastora Mercy. Hindi na mo lang sumasagot. Sino po bang masayang maglingkod sa Panginoon? Sinong gustong maglingkod sa Panginoon? Amen. Habang binubulay mo ang iyong mga salita, habang pinamastuko, nagawa mong kahangahan.
na di tumitigil. Katulad ko rin na di papipigil. Ito ay dahil nalaman ko masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko mais, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah! Maraming salamat po sa napakagandang mensahe na pinamagatang Serving Others with Love na ibinahagi ni Pastora Mercy sa atin. Ang bawat pagpapala na mayroon tayo ay mula sa Panginoon. Bilang tugon sa kanyang kabutihan at katapatan, tayo ay magkaloob na ating ikapo at handog bilang pagsamba at paglingkod sa Kanya. Ngayon po ay tinatawagan ko si Miguel Omerga para pangunahan tayo sa tithes and offerings. Tayo na po'y dadako sa ating offering. May babasahin lamang po akong verse sa Gawa, chapter 20, verse 35. Pwede po kayo makibukas sa akin kung meron po kayong mga Biblia. Ulitin ko po. Gawa, chapter 20, verse 35. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sa English naman po, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words, the Lord Jesus Himself said, "It is more blessed to give than to receive." Minsan po, iniisip po natin na maliit lang ang kaya nating ibigay, kaya parang wala itong halaga. Pero sa mata po ng Diyos, mahalaga ang handog na galing sa puso, pusong tapat at may pagmamahal. Tulad po ng sinasabi sa Acts chapter 20, verse 35, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ang offering po natin ay hindi lang simpleng bagay, simpleng pagbibigay ng pera, kundi paraan ng pagpapasalamat natin sa lahat ng kabutihan at pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. Kaya habang tayo po ay nagbibigay, ialay natin ito ng may saya, pananampalataya at buong puso para sa Diyos. Maaari na po tayong magbigay. Tayo po ay manalangin. Father God, we thank you today with thankful hearts po. Lord, salamat po sa oras ng bawat isa na nandirito, Lord God, na binigyan niyo po sila ng oras para makadalo sa church. Lord, ipinagpipray ko rin po na sa lahat po ng nagbigay, Lord God, ipagpala niyo po sila at patuloy niyo rin pong i-provide ang kanilang needs. And Lord God, ipinagpipray ko rin po na para sa mga hindi po nakapagbigay, Lord, patuloy niyo pa rin po silang ipagpala at naway kung ano man po ang kanilang financial problems, Lord God, i-guide niyo po sila na malagpasan po nila ito, Lord. And pinagpipray ko rin po na remind us of the lesson sa Acts chapter 20 verse 35 po na it is more blessed to give than to receive. Turuan mo po kaming maging generous, willing to help, at magbigay hindi dahil required, kundi dahil mahal ka po namin, Lord God. Ayun lamang po. In Jesus' name we pray. Amen. For announcement and acknowledgement, nais ko pong i-welcome ang bawat isa na nandito sa church ngayon at nais ko rin pong pasalamatan ng lahat ng tumayo dito sa inyong harapan mula sa Praise and Worship Team, Ate Dang, Ate Lay, Kuya Henry, Kuya Robbie, Kuya Joseph, Kuya Jong, and Ate LJ. And for MC,
yours truly, and Offertory, Miguel of Mergan, Scripture Reading, Jasper Taton. Yung mga leaders po next Sunday for MC, Call to Worship and Announcement, Ate Jenny Rose Vasquez, Offertory, Ate Vane, and Scripture Reading, Ate Monica. For church activities po, prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. Youth Connect every Sunday after service. Children's Sunday School every Sunday at 3 p.m. And for May sponsors po, for ngayong Sunday po si Ate Monica Fernandez. And for Dawn Watch every Saturday at 5:30 a.m. And for other announcement po, magkakaroon po ng AMP District Assembly with the theme of Making Life Count. Scripture, Ephesians chapter 5 verse 15 to 17, nagaganapin sa June 12, 2026 from 8 a.m. to 12 noon at ang venue po ay sa Alliance Christian Center Sunrise. And may registration po na 100. Ang speaker po si TMS Noel Erese. Magkakaroon din po ng prayer journey with the theme of the power of prayer. Nagaganapin sa June 6, 2026 from 8 a.m. to 11 a.m. sa Fishford Christian Alliance Church. And registration fee of 100 pesos. Potluck by church. And happy birthday po sa lahat na magbe-birthday ngayong May. May 28, Ate Jenny Rose Vasquez na magpapakain daw dito. And kasabay niya po mag-birthday si Ate Rowena Amador. And ayun lamang po. Ngayon tinatawagan ko po si Pastora Mercy Losada para sa ating closing prayer and benediction. Maraming salamat po. At hinihiling ko po ang lahat na tumayo po para po sa ating closing prayer. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na kung saan nandirito po kami, Lord, upang mag-worship sa inyo, Panginoon, upang makinig ng iyong salita. At marami po kaming matutunan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga kapatirang ito, Lord, na nandirito, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat pamilya, Lord, na nandirito. And I pray, Father God, kung ano man po ang mga pangangailangan nila, katagpuin niyo po ito, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, ang may mga karamdaman. Kayo po, Lord, ang magpagaling sa kanila, ano man ito, Panginoon, na mga nararamdaman nila sa kanilang mga sarili, sa kanilang katawan, Lord. I pray in Jesus' name for healing. Dahil alam po namin, Panginoon, na kayo lamang po ang great healer, Lord. At naniniwala po kami, Panginoon, na hindi niyo po kami pababayaan. Lord, maraming salamat din po sa inyong salita na aming narinig sa araw na ito. Nawa, O Diyos, tulungan niyo po kami, Lord, na amin po itong maisabuhay kahit na sabihin namin, Lord, na mahirap, pero salamat, Panginoon, sa inyong tulong. Huwag niyo po kaming pabayaan, Lord. Huwag niyo po, Panginoon, hayaan, Lord, na hindi po namin ito, Panginoon, magampanan, Lord, kung ano man po ang nais niyo sa bawat buhay po namin. Salamat po, Diyos, sa inyong pagmamahal, dahil kahit hindi po kami, Panginoon, kaibig-ibig, Lord, makasalanan po kami, Panginoon, pero nandyan yung pagmamahal niyo, Lord, at tinubos niyo po kami sa aming mga kasalanan. Kaya salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat ng ginawa niyo sa bawat buhay po namin. At tulungan niyo po kami, Lord, na magawa din po namin in return, Panginoon, ang aming dapat gagawin, Lord, na maglingkod sa inyo ng tapat, Lord, at may pagmamahal. Lord, salamat po at i-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa at sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, sa lugar na ito, Lord. Nawa, O Diyos, kasama po namin ang inyong pagpapala, Lord, sa buong isang linggo. Ano man po ang mga gagawin namin, ano man po, Lord, ang mga problema, Lord, na aming ma-encounter, Lord, sa buhay namin. Tulungan niyo po kami na amin po itong malagpasan. Salamat, O Diyos, at binabalik po namin ang papurit pasasalamat sa inyo sa tanging pangalan ng lamang ni Jesus na aming Diyos sa tagapagligtas.
Amen and Amen.